Isang mapayapang araw sa iyo, kaibigan. Welcome sa Living Conqueror. At sa araw nito ating pag-aralan ng isang verse. Basahin po natin ang Matthew 24 verse 3. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciple came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Basahin po natin sa Tagalog. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Ito po sa verse na ito ay nabanggit po yung what shall be the sign of thy coming. Ano ba yung mga palatandaan ng muling pagparito ng ating Panginoon? At meron po tayong katanungan na are we living in the end times? Tayo po ba ay namumuhay na sa mga huling araw? So tingnan po natin ang sagot ng Biblia, ating pong pag-aralan, yung Bible prophecy. Number 1, meron po tayong 5 sign na pag-aaralan. Number 1, natural sign. Basahin po natin ang Luke 21 verse 11. Basahin po natin sa Tagalog. Magkakaroon ng malakas na lindol, paggutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalagan buhat sa langit. So ito po yung makikita natin na nangyayari sa ating paligid, sa mga lindol, mga taggutom sa ibang bansa, mga salot na nararanasan natin at mga nakikita natin na kakaibang bagay mula sa langit. Ito pong natural disaster po ay isa sa sign of the end times, masasabi po natin. Pangalawa po na makikita po natin na sign, spiritual sign. Basahin po natin ang 2 Timothy 4, 3 and 4. Sapagkat darating ang panahon na hindi sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang itinuturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. So, dito po nakikita natin sa spiritual sign, they will follow false teachers, increase in a cultic group, mga iba't ibang grupo ng cult na naglalabasan, at heresy and deception, sabihin mga pandaraya. At nakikinig lamang sila dun sa gusto nilang mapakinggan. At ang iba ay sumasali po sa New Age movement na ibang grupo. So ito po yung spiritual sign. At parang yung mga katotohanan na didinig nila sa Bible, mas gusto nila iba pa, meron pa silang mas gustong pakinggan kaysa yung sa salita ng Diyos. Ito po yung pangalawang sign na makikita po natin. Pangatlo po, sociological sign. Basahin po natin 2 Timothy 3, 4 and 2. Second Timothy 3, 2 hanggang 4. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at
lapastangan sa Diyos. Sila magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip, maibigin sa Diyos. So ito po yung ating nakikita natin sa ating society, sa ating paligid po. Sabi nga po, tayo po ay we are now living in a hedonistic and materialistic society. At ito na po yung mga tanda na tayo po ay nasa huli ng panahon. Pangapat po na tanda, technological sign. Basahin po natin ang Revelation 13, 16 and 17. Sabi po dito, sa palitang pinatatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang mga kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaaring magtinda o bumili, malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng katumbas ng pangalan niyon. So, sa panahon po natin, ang ano po nila ay to control the commerce, yung ano po, yung finance, at nagkakaroon sa panahon natin na dito na po yung computer chips technology, at marami na po sa ibang bansa ang nagpapalagay ng chip sa kamay, at yung latest ay sa ulo, brain chip ilalagay. At tandaan po natin ito, year 2024 po ay nasa transition po tayo. Kumaga magiging digital na po ang ating currency, cashless. Wala na yung ating yung papel natin, mawawala na po siya, kundi digital currency na po tayo. Nasa transition na po tayo ngayon, ngayong year 2024. Kaya maraming mga bangko ang may magsasara or mababankrupt dahil sa may mga bagong palisiya na ipapatupad po sa panahon na ito, sa year 2024. Ito po yung technological sign, kasi high-tech na po tayo ngayon. Sa panahon natin, na-invento na yung atomic bomb o nuclear bomb, na isang pindot lang pwedeng mabura ang isang bansa. Ganun po ka-high-tech ang ating panahon ngayon. So, tingnan po natin ang panlimang sign. Ito po yung political sign. Basahin po natin sa Matthew 24 verse 6. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, pagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. So, political sign. Kagaya po ng Israel, ang muli pong sumilang ang Israel noong 1948, restoration of Israel noong 1948. At ang bansang ito ay pagkakaisahan po na gerahin, wasakin ng mga bansang nakapaligid sa kanya. Kasi nga ito po isa sa sign na tayo po ay nasa huling mga panahon na. So yung tanong po natin kanina, are we living in the end times? Yes, tayo po ay nasa huling panahon na po tayo. So patuloy po tayong mag-ingat, magbantay,
manalangin dahil dadating na yung ating Panginoon. So huwag na tayo mag-aksaya ng ating panahon, ng ating buhay. Tayo po ay patuloy po na mag-aral ng salita ng Diyos, lumapit sa Panginoon. Dahil siya lang po yung ating pag-asa. So, ito po yung ating pinag-aralan ngayon, Bible prophecy, mga sign and wonders na nakikita po natin sa ating paligid. So, I hope meron po tayong natutunan. At hanggang dito lang po. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jeff. And God bless you. To God be the glory.